Alright, once again, good evening po mga kapuntos, mga kaabag, and mga ka-faith. So sa gabi pong ito, atin pong bibigyang kasagutan, ano? Ito pong paratang ni Pastor Rian Fuentes sa atin, hindi lang sa akin particular, sa lahat ng mga Katoliko, na wala daw tayong Holy Spirit. No? Dahil hindi daw natin nauunawaan ang banal na kasulatan, mga kapatid. At syempre, sasagutin din natin ang John 7:39 na pinagmamalaki ni Pastor Rian, no? Kung bakit niya nasabi na wala tayong Holy Spirit at wala din sa Old Testament, no? Kung sa baga, talagang ipinagmamayabang niya na baptist lang ang may Holy Spirit, mga kapatid. John 7:39 kasi butata siya. Hindi pa naibigay yung Holy Spirit na ipagkaloob kasi Jesus Christ was not yet glorified. So hindi niya alam na magkaiba po yon kasi nga walang Holy Spirit eh. Walang Holy Spirit eh. Walang Holy Spirit eh. Walang Holy Spirit eh. Yun, mga kapatid, no? Tahasan talaga niyang ipinagmayabang nung debate namin na yun na wala tayong Holy Spirit, no? I believe, hindi lang sa akin particular yon, kundi sa lahat po ng mga Katoliko, no? At pinapaabot niya sa mga listeners niyang tagasunod, no, na sila lang ang may Holy Spirit. Ang masaklap nito, kapatid, no, along our debates, sinabi niya na wala pa ang Holy Spirit sa Old Testament, no? At yun po ang ipinagpuputok ng kanyang butsi, no? Dahil pinaratangan ko daw siya, no, sa kanya pong final conclusion. Pinaratangan ko daw siya na bakit daw sinabi natin na sinabi niya na wala pang Holy Spirit sa Old Testament. Hindi po paratang yun, mga kapatid. No, hindi po paratang yun. Dahil siya po mismo ang nagsabi nun. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. No? Aalamin natin kung pinaratangan ko ba siya o siya ang namaratang sa akin. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, bag sauce simbahan. Alright, sa mga bago pa lamang po na taga-subaybay ng amin pong programa, ito po ang inyong abang lingkod, no? Si Brother John Ray, isa po sa mga tagapagtanggol ng simbahan at kabahagi din ng programang Punto por Punto. So, mayroon po tayong mamunting channel na kaabag sa simbahan, mga kapatid. Pwede nyo pong bisitahin at makita po yung pong mga posted videos po natin pong ginawa. At kung maibigan nyo po, please like and share. At kung maaari, pakipindot na rin po ang subscribe button, of course, pati na rin ang notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na i-edit tayo sa Punto por Punto or sa sarili kong live mismo. Maraming salamat, mga kapatid. So, ngayon, kung maalala nyo, no, talagang naging mainit ang bakbakan namin ni Pastor Rian Fuentes patungkol sa kanilang paniniwala na once saved, always saved, mga kapatid. At isa po sa argumento na pinanghawakan nila dyan, yung pananatili ng Holy Spirit. Kaya nga daw, once you are saved, you are always saved. Kasi ang Holy Spirit ay hindi na daw aalis sa mga ligtas na. Alright? Pero hindi po yan ang particular na pag-uusapan natin ngayon. No? Dahil focus lamang po tayo ngayon sa final conclusion po namin. Na kung saan, nagngangawa si Pastor Rian Fuentes, no? Bakit ko daw siya pinaratangan? Na sinabi ko daw
Sila lang ang mga ang may Holy Spirit. Alright, siya po ay namaratang sa kanyang konklusyon na wala daw Holy Spirit yung mga Old Testament. Sino nagsabi sa'yo? Merong Holy Spirit sa Old Testament? Of course, meron. Pero ang hindi mo alam, hindi yun na itatak sa Old Testament. Sino namang nagsabi sa'yo yung walang Holy Spirit sa Old Testament? Yan ang problema sa inyo. Mahilig kayo mamaratang, hindi ka nakikinig kasi. No? So, hindi daw tayo nakikinig. No? Hindi daw tayo nakikinig. Namaratang lang daw tayo na walang Holy Spirit sa Old Testament. Hindi po paratang yun kasi sinabi niya po yun eh. Dahil sinangayunan niya na ang Diyos na nagbibigay ng kaloob hindi nagbabago. Niloob ba ng Diyos sa Old Testament figures na bigyan sila ng Espiritu ng Diyos? Niloob? Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi nga niloob. Hindi. Pero sabi niya, ang hindi ko lang daw alam ay hindi pa itinatak ang Holy Spirit sa Old Testament. Hindi ko daw alam yun. Hindi ko pa talaga alam yan. Alright, siya po ay namaratang sa kanyang konklusyon na wala daw Holy Spirit yung mga Old Testament. Sino nagsabi sa'yo? Merong Holy Spirit sa Old Testament? Of course, meron. Pero ang hindi mo alam, hindi yun na itatak sa Old Testament. Pakinggan nga natin nung tinanong ko siya niyan mga kapatid. Tinanong niya ako kung alam ko ba. Next question, bumasa ka ng 1 Samuel, Old Testament. Tanong ko sa'yo, sa Old Testament ba na itatak ba yung Holy Spirit, yes or no? No, pero ang Old Testament, ano siya sa New Testament, siya ang katuparan ng Old Testament, ang New Testament. Kung ano ang nangyari ng Old Testament, hindi naman nagbago. Ginamit mo kaganina ang James 1:17. Ang sabi sa James 1:17, ang Diyos walang pagbabago. So kung nagdidipat siya sa mga tao no, kahit hindi pa natatakan, sa New Testament kahit pa natatakan ka, kapag nagkasala ka, magdidipat pa rin sa iyo ang Holy Spirit. Because in Romans 8, hindi pwede magkasama ang flesh at ang spirit. Hindi ko ba alam mga kapatid na hindi pa itinatak ang banal na Espiritu Santo sa Old Testament? Hindi ko ba alam? Sino nga nang namaratang? Di ba? Alam natin na hindi pa itinatak ang Holy Spirit sa Old Testament, pero hindi yun ang issue. No? Ang issue, kung ang Holy Spirit magdidepart ba or aalis ba sa tao kung ang tao ay nagkasala? Yan po ang issue dyan mga kapatid. Hindi po kung itinatak na ba sa Old Testament. No, regardless kung itinatak ang Holy Spirit or hindi pa, hindi po nawawala ang paraan ng Diyos na siya po ay lalayo sa mga tao kung nagkasala na kahit pa sa New Testament. Kahit pa hindi pa itinatak siya sa Old Testament. Kaloob po ng Diyos yun eh. Will ng Diyos na i-guide niya ang taong tinawag niya, tapos pag nakasala, aalis siya. Will ng Diyos yan kasi ang will ng Diyos hindi po nababago. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Kahit bahagya, mga kapatid, ng pagbabago sa kalooban ng Diyos, hindi po yan mangyayari. No? So kahit hindi itinatak ang Holy Spirit sa Old Testament, aalis at aalis siya sa mga taong pinagkalooban niya tapos nagkasala. Wala pong pagbabago yan sa New Testament kahit nakatatak na ang Holy Spirit sa mga Kristiyano. Sa New Testament, kahit itinatak na ang Holy Spirit mga kapatid, inalisan pa rin niya ang mga tumalikod sa Diyos. O basahin natin ha. Sapagkat paano pang panunambalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati, naliwanagan na sila. Nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ha? Nakalasap na ng mga kalangit na kaloob itong mga ito at nakatanggap na rin ng Espiritu Santo, mga kapatid. O sa 5, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito,
Hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinako sa krus at nilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kita niyo mga kapatid? Kapag tumalikod sila matapos silang matanggap ang banal na Espiritu, hindi na sila panunambalikin pa. Kaya yung reasoning ni Rian Fuentes, hindi po biblical yun. Na kahit magkasala ka, nandyan pa rin ang Holy Spirit. Kasinungalingan po yun mga kapatid. No? So, doon sa sinabi niya na pinaratangan daw natin siya, hindi natin siya pinaratangan. Siya po ang namaratang na hindi ko daw alam na hindi pa itinatak ang Holy Spirit sa Old Testament. Alam po natin yun. Pero itinatak man o hindi pa, ang Holy Spirit sa Old Testament, yung kalooban ng Diyos, hindi nagbago yun. Naaalis siya sa mga taong tinawag niya kapag nagkasala. Kahit sa New Testament mga kapatid. At pakinggan natin yung akin pong konklusyon, no, kung bakit niya nasabi na pinaratangan ko daw siya, no, kasi ito po kasi yung conclusion ko mga kapatid, no, doon sa debate namin. Pakinggan natin ang conclusion ko at bakit nasabi niya na pinaratangan ko daw siya. Ito po kasi ang sinabi ko. Pakinggan muna natin. 7:39 nandyan. Hindi pa ibibigay ang Holy Spirit hanggat hindi umakyat si Kristo. Bakit sinubang sinabihan ng mga Kristiyano? Paano yung Holy Spirit na ibinigay sa Old Testament, hindi na yung counted sa'yo? Sabihin mo, wala silang Holy Spirit? O basahin si Panginoon sa Kristo kung wala bang Holy Spirit si David. 1 Peter, basahin natin kung wala bang Holy Spirit ang mga tao sa Old Testament. 1 Peter 1:10-11 mga kapatid. Wala bang Holy Spirit ang mga Old Testament figures? Pastor yan, wala daw eh. Kaya hindi pa na dumating ang pangakong Holy Spirit. Sa mga Kristiyano yun. Pero huwag mong idamay ang mga Old Testament figures kasi binigyan din sila ng Holy Spirit. O ito, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that would come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ. Just 1 minute. Which was in them. Ano daw? Ang Spirit of Christ, which was in them, signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Ang Espiritu daw ni Kristo ay nandun sa mga propeta sa Old Testament kasi sila nagtitestify sa kung ano ang dadanasin ni Panginoong Kristo paghihirap at kamatayan sa krus. Kaya mali yung paniniwala nyo na kayo lang ang pinagkalooban ng Holy Spirit. Ang mga Old Testament prophets wala. Oh, yun po ang kinapuputok ng butse ni Rian Fuentes mga kapatid, kasi sinabi ko mali ang paniniwala nyo na kayo lang mga baptist at pinagkalooban ng Holy Spirit. Ang Old Testament figures wala. Sinabi niya po kasi mga kapatid, no? Kaya galit na galit siya eh, no? Pakinggan natin uli yung ngawa niya. Pinaratangan ko daw siya. Ito yung ngawa niya. Pakinggan natin uli Pakinggan natin uli. Alright, siya po ay namaratang sa kanyang konklusyon na wala daw Holy Spirit yung mga Old Testament. Sino nagsabi sa'yo? Merong Holy Spirit sa Old Testament? Of course, meron. Pero ang hindi mo alam, hindi yun na itatak sa Old Testament. Sino namang nagsabi sa'yo yung walang Holy Spirit sa Old Testament? Yan ang problema sa inyo. Mahilig kayo mamaratang, hindi ka nakikinig kasi. Namaratang na tayo mga kapatid, no? Namaratang, hindi ako namaratang kasi ang tanong ko sa kanya, ang tanong niya sa akin kung titindigan ko ba na ibinigay na ang Holy Spirit sa Old Testament. Siya po ang nagtanong sa akin yan. Kaya binanatan ko siya na mali ang paniniwala nila na sila lang ang may Holy Spirit, ang Old Testament figures, wala. Kasi ito po yung tanong niya sa akin mga kapatid. No? Pakinggan niyo ako, namaratang ba ako sa kanya. Ito yung tanong niya sa akin. No? Pakinggan niyo siya sa kanya pong tanong sa akin. Okay, una kong katanungan, Rod Junri. Ayon po sa Panginoong Jesucristo, John 7:39, naibigay na ba ang Holy Spirit? Yes or no? Mr. Moderator, Yes, sir. nagbigay siya ng talata. Basahin muna natin, Mr. Moderator, bago tayo sumagot. Ang sabi po ng talata dito, the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Titindigan mo ba na sa Old Testament the Holy Spirit is already given? Yes or no? Yes, tatindigan ko yan. Yes. Tatindigan ko yan. Babasa ko. Kasi ang problema kasi pinaghihiwalay mo ang dalawang panahon. O sabi dito, Samuel muna.
And when they came tighter to the hill, behold, a company of prophets met him, and the Spirit of God came upon him. O, nasa kay David, kay Saul. Tapos sa 16:14, but the Spirit of the Lord departed. O, nag-depart sa kanya ang Holy Spirit. Mag-depart ba yan kung wala sa kanyang Holy Spirit? O, next question. Napakainan yung mga kapatid, di ba? Ang challenge niya sa akin, titindigan ko ba daw na ibinigay na ang Holy Spirit sa Old Testament? Siya po ang nagtanong yan. Titindigan mo ba na ibinigay ng Holy Spirit sa Old Testament? Kasi mali ang kanyang unawa sa John 7:39. Ang sabi kasi sa 7:39 ng John, hindi ibibigay ang Holy Spirit hanggat hindi umakyat si Kristo. Hanggat hindi mag-glorified si Kristo. Hindi ibibigay ang Holy Spirit sa mga tao. Siya ang nagtanong nun eh. Titindigan mo ba na ibinigay ng Holy Spirit sa Old Testament? Napakalinaw nun. Siya nagtanong nun mga kapatid. No, tapos paparatangan niya ako na pinaratangan ko daw siya. Siya mismo nagsabi nun eh. Di ba? Oh, ito pa sa mga tanong ito pa, sabi niya. Paulit ko po ang tanong kung titindigan ba niya na given na ang Holy Spirit. Gayong sinabi ni Jesus Christ, ni John dito sa 7:39 ng Juan, the Holy Spirit was not yet given. Titindigan ba niya, yes or no? Yes, titindigan, Yes or no? titindigan ko Yes. pa rin na may Holy Spirit pa rin sa Old Testament kasi iba naman ang context sa New eh. Ang point diyan sa mga Kristiyano. Pero sa Old Testament panalangin ni David, panalangin ni David, cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Bakit siya nananalangin na wag mong kunin ang Espiritu Next Santo question. mo sa akin kung wala sa kanyang Holy Spirit? Ano ka ba naman? Napakainaw ng sagot ko sa kanya mga kapatid. Di ba? At napaka-explicit yung tanong niya sa akin, titindigan mo ba? 2 beses niya tinanong sa akin yan. Nung unang tanong niya, binasa ko, 1 Samuel 16:14 na si Samuel, nag-depart sa kanyang Holy Spirit nung nagkasala si Samuel si Saul. No? Sa 1 Samuel 10:10, the Holy Spirit came upon Saul. At sa 1 Samuel 16:14, the Holy Spirit departed from Saul kasi nga nagkasala si Saul. 2 beses niya akong tinanong, titindigan ko ba daw na ang Holy Spirit is ibinigay na sa Old Testament? Kahit sinabi daw ni Panginoong Jesucristo sa John 7:39 na hindi naman niya naunawaan ng context, the Holy Spirit was not yet given. Titindigan ko ba daw? Kaya sinagot ko siya. 2 beses ko siyang sinagot. Binigyan ko siya ng 2 magkaibang talata. 1 Samuel and sa Psalm. David sa kanyang panalangin sa Salmo 51:11 sabi ni David, Lord, do not take away your Holy Spirit from me. Diba? Mananalangin ba ng ganun si David na wag mong kunin ang Holy Spirit mo sa akin kung wala sa kanyang Holy Spirit mga kapatid? Stand niya yun na wala pang Holy Spirit sa Old Testament kasi daw hindi pa itinatak. Stand niya yun. Bakit na sinasabing pinaratangan ko siya? Actually, nung ako ang nagtanong sa kanya mga kapatid, no, talagang tahasan niyang sinagot sa akin na hindi pa ibinigay ang Holy Spirit sa Old Testament. O pakinggan natin siya ha, nung ako ang nagtanong sa kanya mga kapatid. Dahil sinangayunan niya na ang Diyos na nagbibigay ng kaloob hindi nagbabago. Niloob ba ng Diyos sa Old Testament figures na bigyan sila ng Espiritu ng Diyos? Niloob? Oo, hindi. Oo, hindi nga loob, hindi. Kasi po, ang context po ng kaloob, perfect gift, ay yung eternal life. Saan mo nabasa na sa Old Testament na yung Holy Spirit ay perfect gift yun or gift yun? Wala. Kita niyo mga kapatid, di ba? Maliban sa hindi siya naniniwala na ibinigay ng Holy Spirit sa Old Testament, hindi din siya naniniwala ng Holy Spirit is perfect gift. Saan mo nabasa na sa Old Testament na yung Holy Spirit ay perfect gift yun or gift yun? Wala. So ibig sabihin ng Holy Spirit hindi perfect gift sa kanya? No? Out of context kasi umunawa eh. Kaya daw hindi daw ibinigay ang Holy Spirit sa Old Testament kasi hindi daw yun perfect gift. Kasi ang perfect gift daw is eternal life. Hindi yun ang tanong. Kung ang Holy Spirit ba is perfect gift, hindi po yun ang tanong. Ang tanong ko, kung ipinagkaloob na ba ang Holy Spirit sa Old Testament, pero negatively, kahit affirmative siya, sinagot niya, hindi.
Di ba stand niya yung mga kapatid? Stand niya na hindi pa ipinagkaloob ang Holy Spirit sa Old Testament sa mga tao. No? Stand niya yun. At sinasabi sa akin na maratang daw ako. Hindi ko siya pinaratangan. O ito pa, no, klinaro ko yung tanong ko kung talagang stand ba niya is hindi pa ipinagkaloob ang Holy Spirit sa Old Testament, mga kapatid, no? Stand niya talaga yun, oh. Pakinggan natin siya, ha? Stand niya talaga yun, mga kapatid. So ibig sabihin yung Espiritu ng Diyos na gumagabay sa mga Old Testament figures, hindi kaloob ng Diyos yun? O hindi? O hindi. Hindi in the Hindi. sense na gift. Okay? Objection, Hindi in the sense of gift. Objection. Objection, proceed. I'm not asking about Yeah. gift ba yan or hindi. Ang question ko, Mr. Brother, niloob ba ng Diyos? As simple as that, niloob ba ng Diyos na yung mga Old Testament figures, pinadalhan niya ng Holy Spirit para mag-guide sa kanila? Oo, hindi lang naman eh. Yung kaloob, ang question ko, Okay. hindi yung gift. Iniiba yung Okay, tanong ko, Mr. Moderator eh. Di ba, mga kapatid? Napakalino ng tanong ko sa kanya, niloob ba ng Diyos na ang mga Old Testament figures binigyan ng Holy Spirit? Anong sagot niya? Hindi daw. Hindi, pero meron siyang karugtong, no? In a sense daw na gift. Hindi naman yun ang tanong. Kaloob ba, hindi gift, no? Iniiba na yung tanong ko eh. Iniiwas niya. So, malinaw mga kapatid, stand talaga ni Rian Fuentes na wala pang ang Holy Spirit sa Old Testament. Kaya, bakit siya nagngangawa, mga kapatid, bakit siya nagngangawa na pinaratangan ko daw siya? Siya nga mismo ang nagsabi, di ba? Rinig na rinig nyo naman, hindi pa ibinigay ang Holy Spirit sa Old Testament eh. Sa kanya nanggaling yun, kaya niribat ko na pinagkalooban na ang mga Old Testament figures, yung mga propeta na tinawag ng Diyos, kasi yung Holy Spirit kasi yun ang guide ng mga prophets. Tapos sabihin niya, pinaparatangan daw natin siya. Actually, siya ang namaratang sa atin, kapatid. Siya ang namaratang sa atin. No? Dami niyang paratang sa atin. Unang-una yung paratang niya sa atin, wala daw sa atin ang Holy Spirit. Wala daw sa atin ang Holy Spirit. So, ibig sabihin din, wala sa atin, sa kanila lang. Tapos sabi niya, wala din sa Old Testament figures. Ibig sabihin, sa kanila lang talaga ibinigay ang Holy Spirit. Assumption yung probata. Ngayon, sagutin po natin, no? Yun pong kanya pong stand na dahil wala pa daw ang Holy Spirit sa Old Testament dahil sa John 7:39. Kaya hindi sila naniniwala na mayroon ng Holy Spirit sa Old Testament. At sagutin din natin ang John 7:39. No, kasi hindi niya nauunawaan ng John 7:39, mga kapatid, no? Hindi talaga niya nauunawaan. So, pakinggan natin si Rian Fuentes. John 7:39, hindi mo nabasa. Huwag kang pupunta doon sa Old Testament. Old nga yun eh. Merong new, but they speak of the Spirit which they that believe on Him should receive, for the Holy Ghost was not yet given. Hindi pa naibigay. Kaya nga nung naibigay ito ni Jesus Christ, ang promise po dito, Brother Jundre, mamaya tatanungin kita nito, anong ibig sabihin ng forever? Sabi ni Jesus Christ, forever sa iyo, mawawala yun. Kasi nasa Old Testament, mawawala, pambihira ka. Hindi nga naitatak, kaya mawawala. Wala namang problema mawawala sa Old Testament, hindi man nakatatak yun. Yun po ang kaniyang paniniwala talaga, no? Na hindi niya naunawa ng John 7:39. Hindi po yun dahil sa hindi pa naitatak. No? Hindi po yun dahil sa hindi pa naitatak. Mga kapatid, no? Ang John 7:39, mga kapatid, hindi po yun patunay na dahil sinabi ni Panginoong Jesucristo na the Holy Spirit will not yet given, no? Kung hindi maiakyat si Panginoong Jesucristo sa langit, hindi po patunay na wala ang Holy Spirit nung hindi pa niya yun sinabi. Mali po yun. Bago ko i-explain yung John 7:39, no, ipoprove ko na before John 7:39, before Christ ministry, ibinigay ng Holy Spirit even in the New Testament. Patutunayan ko yan. Ito ang hindi alam ni Rian Fuentes.
Kasi proof texting yun, isang talata lang ang binabasa, the rest, hindi na niya alam paano i-explain. No? Patutunayan ko na nung sinabi ni Panginoong Jesucristo sa John 7:39 na ibibigay lang ang Holy Spirit pag aakyat na siya, or hindi pa ibinigay ang Holy Spirit, no? Nung hindi pa siya inakyat, patutunayan ko na already nandun ang Holy Spirit sa mga apostol, at even before that time, ibinigay na ang Holy Spirit. Patutunayan ko, no? Mabasa tayo sa New Testament, no? Before Christ birth, hindi ba ibinigay ang Holy Spirit sa mga propeta? Ito mga kapatid. Basahin ko muna ang John 1:15, no? John 1:15, Luke 1:15, no? Luke 1:15, ito po ang sinabi ni Apostle Luke, or ni ang ebanghelista na si Lucas, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. In Luke 1:15, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Ano daw? Ito ay tumutukoy kay John the Baptist, mga kapatid. No? Ang sabi dito, he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Si John the Baptist, punong-puno na ng banal na espiritu kahit sa tiyan pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Ibinigay ba o hindi ibinigay? Ibinigay na kay John the Baptist. Bago pa ipinanganak si Panginoong Jesucristo yun, bago pa sinabi ni Panginoong Jesucristo sa John 7:39 na hindi ibinigay ang Holy Spirit nung hindi pa siya inakyat. O how about John the Baptist mother? Pinagkalooban din ba ng Holy Spirit? O basahin natin mga kapatid in Luke 1:41. Sabi dito, and it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Ghost. Elizabeth was, past tense, filled, punong-puno with the Holy Ghost, ng banal na Espiritu Santo. Punong-puno ng biyaya, punong-puno ng Espiritu Santo. Si Elizabeth, the mother of John the Baptist. Ipinagkaloob or hindi ipinagkaloob, mga kapatid? Kayo na po ang maghusga. How about Zachariah, the father of John the Baptist? No? Kasi pamilya to sila, pinagkalooban ng Holy Spirit. Hindi alam ni Rian Fuentes yan. Kasi proof texting siya. Tapos pinaratangan pa niya ako sa debate namin na ako daw ang proof texting. Actually, siya po ang proof texting. Hindi niya alam paano i-explain ng tama ang banal na kasulatan. No? So 167 ng Luke, hindi ba ipinagkaloob kay Zachariah, the father of John the Baptist? O basahin natin mga kapatid. And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost and prophesied, saying, ipinagkaloob ba mga kapatid o hindi ipinagkaloob? Kayo na pang umusga. So ibig sabihin, ang John 7:39, hindi yun literal, na hindi pa ibinigay ang Holy Spirit kung hindi aakyat si Panginoong Jesucristo sa langit. Hindi po yung literal. No? Isa pang talata sa Luke na isa pang propeta, pinagkalooban din ng Holy Spirit, si Simeon. No? Yung hindi mamamatay kapag hindi niya nakita ang Panginoon, mga kapatid. No? In Luke 2:25, ito po ang ating mababasa. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. No? And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. And the Holy Ghost was, past tense, upon him. Sumasa kaniya ang banal na Espiritu, mga kapatid. Ipinagkaloob ba before Christ or hindi ipinagkaloob? Ipinagkaloob, mga kapatid. Kaya mali si Rian Fuentes. Mali siya sa kanyang unawa dito sa John 7:39. Basahin natin, mga kapatid. Ito kasi ang sinabi sa John 7:39 eh. But this spake of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, no? The Holy Ghost was not yet given before, because that Jesus was not yet glorified. Hindi pa daw ibinigay ang banal na Espiritu dahil hindi pa
glorified ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi pa naiakyat sa langit ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya yun ang paniniwala niya, wala pa sa Old Testament. Kung nakita niyo naman, mga kapatid, ang dami kong ginamit na talata na bago pa si Kristo, andyan na ibinigay ng Holy Spirit sa mga propeta, even sa New Testament. Hindi lang sa Old. Diba? Now, paano natin uunawain ang John 7:39? Literal ba yon na hindi pa ibinigay ang Holy Spirit? Hindi nga eh. Hindi nga eh, mga kapatid. Diba? Ibig sabihin, hindi po yung literal. No? Na wala pang Holy Spirit. Kasi even in Christ time, mga kapatid, even in Christ time with apostles, the Holy Spirit dwelleth already in the apostles. Yan ang hindi alam ni Rian Fuentes. Even in Christ time with the apostles, the Holy Spirit dwells already. Yan ang hindi alam ni Rian Fuentes. No? So mamaya i-explain ko, no? Habang sinusunod natin ang banal na kasulatan na nandyan na pala ang Holy Spirit, no? I-explain ko mamaya ang reason kung bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo, the Holy Spirit was not yet given. Bakit niya sinabi yon? So, dito po sa John 14:16, mga kapatid, no? 16 to 17 na ginamit to ni Rian Fuentes sa akin. Tinanong pa nga niya ako ano yung forever. Hindi naman nakalusot yung tanong niya sa atin, ano? So, explain ko. In John 14:16, 17, no? Ito po ang ating mababasa. And I will pray the Father that He shall give you another comforter, that He may abide you forever. No? So, ito ang panalangin ni Panginoong Jesucristo. I will, meaning future tense to, no? The Father, and He shall give you another comforter. So, siguradong ibibigay ng Diyos to kasi shall, no? Sigurado talaga yan pag shall. That He may abide na makakasama ninyo magpakailanman. Sino yan? Ang Holy Spirit, no? Sabi na 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, no? Hindi daw siya tatanggapin ng mundong ito. Ang mundo hindi tatanggapin ng banal na Espiritu dahil because it seeth not, dahil hindi nakikita, neither knoweth Him, ni nakikilala. Pero anong sabi niya sa mga apostol, mga kapatid? But you know Him, for He dwelleth with you. Ano daw? Ano, mga kapatid? For He dwelleth with you, no? But you know Him, no? Kilala niyo ang banal na Espiritu, for He dwelleth with you. Mga kapatid, tingnan niyo ang pag-construct ng sentence. Ang Holy Spirit, the Holy Spirit, dwelleth with you. Kasakasama na ninyo. Ang banal na Espiritu, kasakasama na ng Panginoong, ng mga apostol. Ano ang sunod? Ang sunod na kasabi ni Panginoong Jesucristo? And shall be in you. At sa inyo. So, in present time, kasama na nila ang Espiritu Santo, but in future time, sa kanila ang Espiritu Santo. Mga kapatid. So, anong ibig sabihin niya? Anong implication? Bakit ganun? Sinabi ni Panginoong Jesucristo, kasakasama nyo na ang Espiritu Santo. Kaya nakikilala nyo siya. Pero sa panahon darating, sa inyo ang Espiritu Santo. Diba? At the moment na nagpipreach Panginoong Jesucristo, kasakasama na nila ang Espiritu Santo. Dahil ang indwelling ng Holy Spirit, mga kapatid, starts at Christ's baptism. When Christ was baptized, mga kapatid, yung indwelling ng Holy Spirit, nag-umpisa na po. Yun ang hindi alam ni Rian Fuentes. No? In John 1:32-33, ito po ang pinahayag ni John the Baptist, mga kapatid. And John the Baptist to, bear record, no? Saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon Him. Ano daw? Ang Holy Spirit na nanaog mula sa langit, no? Abode, tumira kay Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa 33 sabi niya, and I knew Him not, but He that sent me to baptize with water,
The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him. The same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Ano daw ang Holy Ghost? Ang Spirit? The Holy Spirit descending and remaining on him. Remaining, no? Nanatili kay Panginoong Hesukristo ang banal na Espiritu. Kaya sinabi ni Panginoong Hesukristo sa John 14:16-17, you know the Holy Spirit, for He dwelleth with you. Ibig sabihin, kasama nyo na ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ng indwelling, mga kapatid, kasama. Hindi po yun literal na indwelling, titira sa iyo ang Holy Spirit sa loob. Hindi po yun. Hindi po ganun. Hindi po literal yun. Dwelleth, kasama na nila ang Holy Spirit. Dahil ang moment na natanggap ni Panginoong Jesucristo ang kanyang binyag kay John the Baptist, the Holy Spirit abode upon Christ and remain with Christ. Na natili kay Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nung time na nag-start ang ministry ni Panginoong Jesucristo, kasama na ni Panginoong Jesucristo ang Holy Spirit sa paggawa ng lahat. Kaya sinabi niya sa mga apostol, for He, the Holy Spirit, dwelleth with you. Tandaan niyo yung pag-construct ng sentence. Dwelleth with, kasama na ninyo. Yung dwelling, meaning nun, kasama, mga kapatid. At ang pangalawa niyang sinabi, and shall be with you. Shall. Bakit may futuristic kung kasama na nila? Dahil aakyat na si Panginoong Hesus sa langit at doon naman ang Holy Spirit na ang makakasama ng mga apostol. Kaya dito sa John 7:39, ito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Yun po ang point doon, mga kapatid. No? Na hindi pa ibinigay ang Holy Spirit sa mga tao dahil nung moment na andito pa si Panginoong Jesucristo, the Holy Spirit abode upon Christ, remain upon Christ. But dahil kasama siya ng mga apostol, the Holy Spirit dwelleth with the apostles, mga kapatid. Kasama na nilang Holy Spirit. Pero nung umakyat na si Panginoong Jesucristo, the Holy Spirit shall be in the apostles, sa mga apostoles. Kasi si Panginoong Jesucristo, aakyat na sa langit, ang maiiwan dito, ang banal na Espiritu na siyang magaguide sa mga apostoles at sa simbahan. Yan po ang proper exegesis ng John 7:39, mga kapatid. Maraming salamat at naway marami kayong natutunan sa gabing ito.